Good morning, Philippines. Ngayon po, mga kababayan, mga kapatid, ay araw ng Martes, May 14, 2024. Dito pa rin po tayo sa pinakamainit na paksa na pinag-uusapan ngayon sa social media. Ito po ay ang tungkol pa rin sa Polboronic President with his Polboronic government. Nakatatlong hearing na po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa Senado tungkol po dito sa paksang ito. At dito po sa dalawang hearing following o after April 30, medyo po nakitaan natin si Chairman Bato de la Rosa ng objectivity or it appears that he is trying to be objective with the conduct of the investigation process. Ngunit napuna po natin na marami pong senator ang lalo pong naging agresibo sa kanilang mga pag-iimbestiga, lalong-lalo na po halimbawa dito ay si Senator Jinggoy Estrada. Well, kasama din po dyan si Senator Escudero and even the Senate President in the person of Senator Soberi, also Tolentino. Dito po sa kanilang, itong mga senador na ito, sa kanila pong ipinakita, instead of showing that they are after the truth to come out, lumalabas po mga barangay, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, that they are there to pin down Morales as the lone witness for the truth, we could say. Bakit po? Ang lahat po ng sinasabi ng mga senador na ito, except of course with respect to Senator De La Rosa, nasabi nga natin, it appears that he remains to be rocked. Itong ibang senador po, based on the previous hearings hanggang third hearing, especially with respect to second and third hearing, talagang ang purpose po nila is to pin down Morales, destroying the credibility of Morales in terms of proving na itong si Morales ay maraming mga kaso and therefore is not worth believing. Well, of course, this is a great fallacy. Bakit po? Sapagkat hindi ibig sabihin, assuming that Morales had committed the crimes charged against him, hindi po ibig sabihin noon na hindi na siya pwede magsabi ng totoo. Under the rules of evidence, hindi porke nagkasala ka sa isang bagay, kasalanan magkakasala ka na rin sa ibang bagay. That is not the rule. The rule is kung nagkasala ka sa isang bagay, patunayan mo. At mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, medyo nakakasaling yung
nangyari between Morales and Estrada, Jinggoy Estrada. Ang sabi ni Jinggoy, huwag mong pakikialaman ang kaso ko. Ang kaso mo ang ayusin mo. So, ano po ibig sabihin yan? Ang sinasabi ni Jinggoy ay kung may kaso man ako where I am convicted, I don't care. At wala kayong pakialam dyan. Well, dyan ka mali, Jinggoy Estrada. In the first place, you are a senator. You are a public servant. So, may pakialam sa iyo ang publiko. Sapagkat pinasweldo ka nila and you are accountable to the people. Secondly, the case against you, as far as we know, involves public funds, plunder, malaking halaga, na ibig sabihin, ninakaw mo sa sambayan ng Pilipino. So, hindi pwedeng wala tayong pakialam. Hindi pwedeng walang pakialam ang sambayan ng Pilipino sa kaso mo. Eh, nababanggit po natin ito sapagkat sinasabi mong wala kang pakialam, Morales. Morales represents the Filipino nation as a taxpayer. So, ang ibig sabihin dito, wala kang pakialam Morales, walang pakialam ang sambayan ng Pilipino. Yan po sinasabi ni Jinggoy Estrada, which is of course wrong. Hindi po pwede na wala tayong pakialam sa kaso ni Jinggoy. Inuulit po natin, senador kayo and you are being paid with people's money. And secondly, the case involves public funds of which you are being charged of plunder. Ang plunder po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, is more than 50 million. Pag less than 20 million, malversation of public funds ang tawag. But with respect to 50 million above, being considered missing or misappropriated by any public officer, so that is plunder. Okay. Balik po tayo dito kay Morales. Narinig din po natin yung dating chief ng PDEA, inimbitahan po as a resource speaker na si General Santiago. Well, ito nung panahon niya, itong si Santiago appearing to be a wholesome PDEA chief. Pero marinig natin ang sinabi niya, ikaw, Morales, STL ka. Kilala kang professional liars ng mga kasamahan mo. Yung pala, sinabi niya, kasi pati ako siniraan mo. Morales, lahat na yata ng tao, siniraan mo. Well, if that is so, natural kay General Santiago na ganun ang sabihin niya kay Morales. Siyempre, siniraan di umano siya. So, iyan ang pagkakataon para masiraan niya si Morales o mabalikan. So, naturalmente, meaning, Santiago could not be expected to be telling the truth against Morales because he has personal grudge. So, nung tinanong siya ni Jinggoy na parang drama ng dalawa, ano masasabi mo ito sa kay Morales nung panahon na siya ay tao mo? Well, of course, yun ang sagot ni Santiago. Tungkol naman dito sa sinasabing pagtatangka sa buhay ni Morales, itong with Picoy and with other man,
Ang sabi ng isa na tumawag, it was an imagination of my mind. Sarili ko lang, kalokohan po yon. Hindi raw totoo. Kumbaga, hindi totoo na they attempted to bribe Morales upang wag na magsalita for the second hearing. Babayaran siya kung magkano gusto niya, wag lang siya magsalita or else gogorgorin siya based on the wording of Maharlika. Well, napatunayan naman ni Morales na mayroon talagang taong tumawag sa kanya dahil nakunan sa CCTV. Pero itong Picoy na to o itong dalawang taong involved dyan na di umano siyang inutusan ni Lisa Araneta Marcos upang ayusin, arigluhin si Picoy. Ang sabi, hindi totoo po yan. It was just a fruit of my imagination para maipatawag ako ng Senado. Well, of course, napakasababaw po na dahilan yan. And we cannot fool the nation with that statement. Sabi nga ni dating President Lincoln ng Amerika, you can fool some of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. Siguro may maniniwala sa kanila, sa inyo, mga senador, sa inyong kabalbalan, pero hindi sa lahat ng panahon maluloko nyo ang buong sambayanan. Based on the conduct of the hearing, ay marami po tayo nakitang kumbaga kabalbalan ng mga senador. At nakita po din natin dito na talagang may katotohanan sa sinasabi ni Morales na siya ang nag-imbestiga doon sa informante, kung saan sinabi ng nabanggit na informante na talagang ang subject doon ay si PBBM nung siya ay senador pa lamang kasama si Maricel Soriano. At sa testimony ni Maricel Soriano, inamin po niya na kanya yung unit na yon na dapat i-operate ng PDEA upang hulihin nga itong dalawang subjects na to, na si PBBM o Bongit at itong si Maricel Soriano, kung tawagan nila Maria. Inamin ni Maricel Soriano na kanya yung unit at that time sa ibininta niya 2012 yung dapat i-operate yon, na pinigil nga di umano ayon kay Morales, pinigil ni Paquito Ochoa na noon ay Executive Secretary ni Pinoy. So yan po ang kumbaga nakita natin. At ayon pa nga kay Bato de la Rosa, siya man ay kumbinsido na authentic yung document. Bakit? Sapagkat una, yun nga, inamin ni Maricel na siya ang may-ari ng unit ng panahon na yun. So, ibig sabihin, talagang it could be possible na yung Bongit na yun at Maria could have been in that unit because the unit was owned by Maricel herself. Yung unit sa Rockwell, isang kondo. Pangalawa dyan, sinasabi nga ni Bato de la Rosa na yung mga sasakyan na ginamit supposedly for operation
trace nila na talagang organic vehicles ng PDEA, meaning gamit ng mga PDEA, yung mga nakalagay doon sa report ni Morales na ito yung mga sasakyan na gagamitin namin. Based on verification, it really was found out that these are until now vehicles of the PDEA. At pangatlo dyan, we agree with De La Rosa na yung document makikita mo being a Xerox one, makikita mo yung passenger shadow na ibig sabihin may butas ng passenger, which means it was part of the file on records. Yun kasi po ang traditional na filing, particularly at that time. Pag may hard copy ka, ipapasin mo sa folder. Ngayon, the fact that it is not, that said document is not existing with a PDF file at the moment, well, it is just but natural since may kumuha nga sa file na yan from the PDF files. Kaya yan ay nawawala. So definitely kung nawawala nga yan, as it is most likely, talagang it would be non-existence at the PDF files. So yan ang kumbaga status. PDEA could deny it with confidence. Wala sa file namin yan. But it does not mean dahil wala sa file, it can no longer be authentic. In the first place, Jonathan Morales testified it. Nakita doon yung signature niya as investigating agent. Signature ko yan. Ako nag-imbestiga niyan. Existing file yan ng panahon na ako sa PDEA because I was the one who made it. And it bears my signature which I attest to be true. So, yung mga kina General Lasso, kina kung sino-sino magsasabi na wala yan sa aming file. Well, kung wala, hindi makita. Sabi nilang wala. But it does not mean to say na hindi authentic ng document. Authentic pa rin yan. Authentic yan even if it does not exist at the PDF file. Why? Because somebody perhaps has stolen it from the file. So yan po, that could be the conclusion that we could logically make given the situation. Ngayon, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, ang sabi nga doon sa interview kung ano ang goal end ng investigation na to ng Senado, ang sinasabi ni Bato, we are more interested of finding out kung paano ito nagkaroon ng leakage so that we could make a law to prevent in the future further leakage of classified and confidential documents from a government agency. Well, of course, because the investigative power of Congress under the Constitution is in aid of legislation, which means Congress cannot investigate without a law being filed relative to the subject of the investigation. Because Congress by itself has no investigative power to find out the commission of a crime by any person. That is not within the power of the Senate. They can investigate all matters under the sun
to get an informations relative to those subject of investigation for them to be able to get the informations necessary in order to in order to make laws relative to them. Yan po ang investigative power of Congress. At yan ang sinasabi ni Bato, that the end goal is not really to find the crimes committed by anyone that does not fall within within each jurisdiction. So, dito sila nagko-concentrate. Although along the way, lumalabas yung totoong subject matter. Ano bang totoong subject matter dito? Adik ba si Pangulong Marcos, si buong PBBM, at kung siya ay adik, dapat mag-resign siya o kaya patalsikin dahil hindi pwede na tayo magkaroon ng isang adik na Pangulo. So, and this is what the public is after for actually. In so far as the Filipino people are concerned, they are more interested of knowing whether it is true or not that the president is a drug addict. At dito po, lumalabas based on what happened, based on the testimony of Morales, which is, or who is more credible than anybody else among the resource speakers, eh, makikita mo na talagang may katotohanan ang sinasabi ni Morales. Yung sa witness, yung sinasabi yung based on the department of the witness on the witness stand, makikita mo kung ito ay nagsasabi ng totoo o hindi. And most likely, yung mga sinasabi ni Morales, totoo relative to the subject. And this is the benefits which the Filipino people actually get from the Senate hearing. Sapagkat without that Senate hearing so far, hindi po ito malalaman natin. We cannot know deeper even if yan ay pinag-usapan sa social media. Pero without Morales testifying to the fact that he was the investigating agent, being the document to prove na talagang mayroong ganong casing or pre-ops kung tawagin, talagang hindi natin ito makikita. So, iyan po ang benefits o kapakinabangan ng publiko tungkol po dito sa hearing na ginaganap sa Senado. Another thing, nakikita po natin dito, yung attempts ng mga senador to pin down Morales by destroying his credibility to prevent that the truth should come out. Pilit po nilang, lalo na po itong si Jingo Estrada, ay talagang pinipilit po nila na busalan, takutin, i-terrorize si Morales. Sirain yung kanyang kumbaga pagtitiwala sa sarili nang sa ganon it will appear na hindi siya credible witness. Yan po ang nakikita natin dito sa mga senador. So it appears that there is conspiracy or connivance among the senators and investigators para pagtakpan yung katotohanan tungkol dito sa pagiging adik ng ating Pangulo sa kasalukuyan. So, ito po ay pangit, masama, in the sense that lumalabas na itong mga senador na to is not after for the interest of the Filipino nation, but rather for the interest
of their friendship with the president. Maybe because itong mga ito, in some ways, ay connected din dito sa isang supplier na to ng droga. At ayaw nilang mabuko kung sino-sino yung kanilang mga who among them are likewise connected. Sabi nga ni Maharlika, ito si Jengo Estrada, ito si Escudero, may mga pictures din na kasama dito sa supplier ng droga na to na may business na mga illegal na business kasama yung droga na siya rin gustong umariglo kay Morales base sa utos di umano ni Lisa Aranita Marcos. So even si Senator Sobiri, bagamat he was trying to be soft with his approach, pinahiwatig niya na hindi pwedeng panay daldal lang Morales. Kailangan meron kang mga documentary evidences to prove your claim. Well, nakalimutan ni Sobere na yung pinag-usapan ay mismo document na pinirmahan ni Morales at sinasabi ni Morales, perma ko yan, ako ang gumawa yan. So meaning, that by itself is a document. Sinasabi ni Sobere na kailangan ng mga documentary evidence. Hindi na kailangan yung iba pang dokumento. Senador Sobere. Mismo yung pinag-usapan dito, yung nag-iisang dokumento na pre-op report ng PDEA na ginawa mismo ni Morales being the PDEA investigator at the time. Iyon ang dokumento na kailangan na sinasabi mo, Sobere. Huwag kang ipal na nagmamagaling. Mas magaling sa'yo ang sambayan ng Pilipino. At nakita nila yan. So, as a whole, at base doon sa tatlong hearings so far, ano po yung ating nakita dito? Bato, number 1, being the chairman of the committee, of the investigating committee, is trying to prove his objectivity and the investigation process. Well, good enough. Mahaba pang lalakbayin and still that remains to be seen. Pero nadadagdagan sa mga kung sino-sino ang mga senador ang nais pagtakpan ang isyong ito. At ayan, nandyan nga si unang-una si Jengo Estrada, si Escudero, Eben Tolentino, at si Sobere. So, marami pa, magkakaroon pa ng mga susunod na hearings at exciting itong pagharap ni Ochoa. Well, of course, we can just but expect na i-deny ni Ochoa yan. Bakit? Sapagkat Ochoa is closely connected with Lisa Aranita Marcos. Siyempre, hindi niya ilalaglag si PBBM. Maybe exciting yung pag-appear niya doon sa iba. But ngayon pa lang sinasabi na natin that we can just but expect na i-deny ito ni Ochoa. Parang nung unang pag-appear ni Marcel, sabi may pasabog, pero pagdating sa Senado, isa lang ang material thing na nakuha kay Maricel Soriano. And that was her admission that at the time she owned the unit kung saan ginaganap yung patsisyon. And that is material sapagkat nagpapatunayan na base sa report ng informante ni Morales ay talagang may isang unit doon na naroon si Bongbong
PBBM at si Morales at si Maricel nagkakaroon ng patsisyon or sumisinghot ng white substance. At dahil siya nga may-ari ng unit na nabanggit, well, that could have been po very, very possible na talagang totoo. Yun ang material point na naibigay ni Marcel. Confirmation. Now, base po sa mga ibang informations gathered, mismo galing sa bibig ni Bato na narinig po natin sa kanyang interview with Karen Davila, na yung informante dito ay mismo yung anak-anakan ni Maricel Soriano. May binabanggit silang Ayan, may binabanggit silang Mirel, na di umano ito yung informante ni Morales. Dahil gusto nilang, kaya ni-report nila sapagkat gusto nilang makapag-move on, meaning mabago si Maricel Soriano dahil addict na nga. So gusto nilang magawa ng paraan na ito ay kumbaga mahinto na sa pamamagitan ng pag-report sa authority. Yun yung sinasabi dito na ang informante ni Morales mismo ay itong mga pamangkin ni Maricel Soriano. Kaya nakakuha sila ng mga pictures na talagang nagsisumisingkot si Bongbong Marcos at si Maricel. Sapagkat hindi ka naman talaga makakakuha ng picture kung hindi ka insider, kung hindi ka mismo naroon sa unit na yon habang ginagawa nila yung ganong patsisyon. So most likely, talagang posible din. Yan ang tanong ay bakit hindi masabi ni Morales? Well, of course, may code of conduct ang mga agent, investigator in relation to their informants na hindi sila pwedeng, kumbaga, merong oath of honor yan. Sige, sasabihin ko sa iyo, pero whatever happen, hindi kita ilalaglag, hindi ko babangkitin sa iyo. Hindi ko babangkitin sa anumang investigasyon ang pangalan mo bilang informante. At usually buhay ang nakataya sa ganyan. Buhay mismo ng informante. So, hindi talaga pwedeng ilaglag yan. At naintindihan nyo ni Bato de la Rosa. Ito po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang kagandahan sa nangyaring hearing na ito sapagkat talagang lumalabas dito base sa mga testimonies ni Morales sa kabila ng pangharas sa kanya pag-intimidate. Talagang nananatili siyang composed at determined at hindi nagbabago yung kanyang statement. Very consistent po siya. Yan po ang sinasabi natin na kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, balibalik ta rin ka man, yun pa rin ang sasabihin mo. Bakit? Sapagkat hindi ka nagsisinungaling. Kapag nagsisinungaling ka, fabricated ang sasabihin mo during the cross-examination, talagang mawawala ka. Bakit? Hindi totoo nangyari. Kaya makakalimutan mo yung some material points na gusto mong palabasin na totoo na hindi naman. Whereas, if you are telling the truth, in whatever way you are being asked about it, iba man ang pagkasabi mo, iba man ang words na magagamit mo, just the same. Doon pa rin ang punta sa katotohanan na sinasabi mong nangyari. And that cannot be altered. Kahit sinong matalinong mag-iimbestiga dyan, provided you are given all the opportunities to prove it, you can really prove it because that is the truth. Nothing but the truth. So, yan po mga kabarangay, mga kababayan, ang kahalagahan ng hearing na ito. And afterwards, kung meron na po tayong kumbaga solid facts tungkol dito, dapat gumawa ng aksyon ang sambayan ng Pilipino. Kasi hindi po natin maasahan dito
mismo ang gobyerno. Assuming na napatunayan talaga based on testimony na talagang adik ang ating Pangulo, that could be a ground for impeachment. Betrayal of public trust. That is one ground of impeaching a president. Betrayal of public trust. Bakit betrayal? Pinagkanulo tayo ng Pangulo. Akala natin hindi siya adik kaya ibinoto natin. Dahil kung alam natin na adik siya, hindi natin siya iboboto. So kung napatunayan na adik siya, dapat impeach siya. Pero hindi po yan mangyayari. Bakit po? Because under the Constitution, it is the lower house that will initiate the impeachment proceeding by filing an impeachment complaint. Kailangan po pumirma ang 1/3 of the lower house for it to constitute an article of impeachment. Yung impeachment complaint, pag napirmahan ng 1/3 of the members of the House of Representatives, it will constitute an article of impeachment to be transmitted automatically to the Senate. Pag nasa Senado na yan, the senators will take their oath as an impeachment judges, and the Senate will become an impeachment court to try the president, to be presided by the Chief Justice of the Supreme Court. But the Chief Justice of the Supreme Court is without a vote. And with 2/3 of the Senate as an impeachment judges, kung bumoto sa impeachment, the President will be impeached. So kung 24 yan, at least 16 has to vote for the impeachment. Ayan, sinasabi po natin, hindi ito mangyayari. In the first place, sa House of Representatives pa lang, which appear to be controlled by Tambaluslos, hindi po magkakaroon ng initiative to file an impeachment complaint. At kung mayroon mang isa o ilan na magpapile, yung 1/3 votes so far, mahirap kunin. Even assuming na makuha yun, the 16 votes of the senators as impeachment judges, mukhang mahirap din. Katunayan ngayon pa lang, mayroon ng mga attempts sa bahagi ng mga senador na pagtakpan itong issue na ito. So we cannot get that mode of removing the president by impeachment, assuming he would be found to be a drug addict. So kung ganun, ano po ang last alternative dito? Well, yung EDSA 3, yung people power na nagpatalsik sa kanyang ama noong 1986, maybe this 2024, siya naman po ang patatalsikin natin. Kailangan ba yun? Kailangan po yun. Kung talagang mapatunayan na drug addict ang kasalukuyang Pangulo, bakit we could not afford to be governed by an addict president, by a drug addict family, especially so with other issues of corruption committed no less by his wife, Lisa Araneta Marcos. So, ang tanong po, kailan? Well, sabi nga po natin sa mga nakaraang vlogs natin, itong State of the Nation address this month of July would be the right time to do so. At alam po natin dyan, naniniwala po tayo
na sa mga civilian po ay marami na pong ayaw sa ating Pangulo at gusto siyang mapatalsik. At ito na nga, everywhere in the country, ginaganap yung Maisog Rally. And ang purpose nito ay expose sa sambayan ng Pilipino sa lahat ng bahagi ng bansa yung mga anomalya na ginagawa ng pamilyang Marcos sa Malacanang. Bagamat ayon sa report, sa Dumaguete, sa Bustos, Bulacan, meron ng mga attempts ang kasalukuyang gobyerno na talaga gipitin ang mga organizers o payagan na magbigay ng rally permit sa Maisog rallies na ginaganap kahit sa bahagi sa ating bansa. Now, within the men of uniform, with both the military and the police, alam po natin na mayroon ding mga ganong movement. Although, of course, the president is denying it. Nevertheless, naniniwala po tayo na talagang magkakaroon ng mga ganitong pagkilos. Bakit po? Sapagkat dapat na nga pong patalsikin ang kasalukuyang Pangulo. Samantala po, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan natin ang talakayan natin ngayong umaga. Muli, magandang umaga. Maraming salamat sa lahat.